Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi nga ni Zhang Zuan sa lalaki na wag itong maging masyadong formal dahil ito raw ay isa lamang business. At napangiti si Zhang Zuan dahil nakuha niya na ang item. Maya-maya pa ay sinabi ng matanda kay Zhao Feiwo sa pamamagitan ng sound transmission na hindi niya raw alam kung ano talaga ang business, ngunit ganito raw ba talaga ito ginagawa. Sumagot naman si Zhao Feiwo na tungkol doon maaari niya rong sabihin yun. At sinabi ni Zhang Zuan na pumunta na raw sila sa second floor baka mayroon pa rong ibang mga treasures doon. Napasabi naman si Siyang na gaya daw ng inaasahan niya sa kanyang young master. At dumating na nga sila sa taas at dito ay sinabi ni Zhao Feiwo na ang second floor daw ay hindi kasing gulo ng sa first floor dahil ang mga items daw dito ay na-appraised na ng mga appraisers. At ang pinakamalaking trading hub daw dito sa second floor ay ang first grade palace. Ang mga items daw na mayroon sila doon ay katulad ng sinasuggest ng pangalan nila, ito raw ay mga first grade. Hindi man daw ito pag-aari ng isang appraiser ngunit ito raw ang pinaka-lively sa lahat. At mayroon din dong hindi mabilang na mga tanyag na mga appraisers na pumupunta doon upang makipag-trade. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nandito raw siya para sa Soulless Puppet kaya kung mayroon dong tinatawag na first grade palace hindi naman daw siguro masakit kung pupunta sila doon at magtanong tungkol dito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang first grade palace. Pagpasok nila ay iniskan ni Zhang Zuan ang mga item kung mayroon daw bang katulad nung Dragon Scale Talisman dito na hindi nasi-see-through ng kanyang Eye of Insight ngunit wala siyang nakita. Maya-maya pa ay sinabi ni Siyang kay Zhang Zuan na nandoon daw si appraiser Liu Chang. Napatingin naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na hindi lang daw pala sila nagbebenta ng treasures, mayroon din daw palang mga herbs at medicine dito. Sinabi naman ni Liu Chang sa kanyang guro na ito raw ay ang soothing herb na hinahanap nito. Napasabi naman si Zhao Feiwo na deep green stems, yellowish branches, mga petals na nahahati ng mga yellow stripes, hindi raw ba ito ay, sinabi naman ng lalaki kay Zhao Feiwo na ito raw ay mayroong mapagmasid na mata. Oo, ito raw ay isang soothing herb. Makukuha daw nila ito sa mataas na presyo dito sa First Grade Palace. Nag-iisa lang daw ang bagay na ito sa buong Myriad Kingdoms Alliance at ito raw ay napaka-useful. Sinasabi rin daw na kaya nitong ma-awaken ang isang slumbering soul. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang soothing herb daw ay kayang magpakalma ng isip na makakatulong upang makafocus ka sa iyong cultivation. At talaga raw na makakatulong ito upang maging efficient ang iyong cultivation process, ngunit ito raw ay walang kakayahan na mag-awaken ng slumbering soul. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na maka-awaken ng slumbering soul, imposible daw yon. Sumagot naman ang lalaki na totoo raw yon, ang mga normal daw na soothing herb ay hindi kayang gawin yon. Ngunit ang isang ito raw ay naiiba dahil ito raw ay ang Emperor Soothing Herb. Ito raw ay pinapalaki sa pamamagitan ng pagpapalamon ng mga spiritual essence na mula sa mga spiritual stones. At ito rin daw ay napaka-useful sa mga transcendent fighters. Nagtaka naman si Zhang Zuan sa sinabi ng lalaki at nagtanong kung ang ibig sabihin daw ba nito ay ang herb na ito ay kailangang pakainin ng mga spiritual stones. Sumagot naman ang lalaki na mula raw sa seedling pa ito kailangan mo raw mag-set up ng isang napaka-unique na formation upang i-absorb ang purest spiritual essence na mula sa mga spiritual stones upang ito ay lumaki. Sa madaling salita, upang lumaki raw ng ganito ang soothing herb na ito aabot daw sa kulang-kulang 100 piraso ng spiritual stones ang magagamit. Maliban pa sa ibang mga resources na ginamit dito. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na hindi pa raw siya nakagasta ng ganoon karaming spiritual stones mula nung mag-umpisa siyang mag-cultivate. Hindi niya raw inaasahan na mas maganda pa ang buhay ng isang halaman sa kanya. At dinagdag pa ng lalaki na ang soothing herb daw na ito ay higit na kakaiba sa iba.
Ang mga attributes daw nito ay iba na at ito raw ay nakakatulong sa kaluluwa. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mas superior pa raw sa kanya kahit ang isang halaman. Totoo raw na ang herb na ito ay precious. Ngunit hindi raw sa point na kaya niya itong ma-see-through. At base daw sa impormasyon na mula sa kanyang Eye of Insight talaga raw na may effect ito sa slumbering soul. Kaya kailangang makuha niya raw ito para kay Lu Chong. At nagtanong si Zhang Zuan kung magkano daw ba ito. Sumagot naman ang lalaki na ang soothing herb daw na ito ay kino-consider na pinaka-precious na item sa buong first grade palace, at sa buong kasaysayan ng first grade palace. Kung kaya naman ito rin daw ang pinakamahal. Ito raw ay nagkakahalaga ng 500 spiritual stones. Na siya namang ikinagulantang ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na bakit hindi na lang daw nila tawagin ang mga sarili nila na Rabang Palace. Ang ganito raw na halaga, ni mayroon pa raw bang kayang bumili nito. Maya-maya pa ay sinabi ng master ni Liu Chang sa lalaki na bibilhin niya raw ang soothing herb na ito pati na rin ang jade bamboo, sedimentary herb, at maging ang yin-yang umbrella. Bibilhin niya raw ang lahat ng ito. At sumang-ayon naman ang lalaki. Napamura si Zhang Zuan dito, mayroon daw pala talagang bumili nito. Hindi niya raw maaaring hayaan na may makakuha sa soothing herb na yon. Kaya lumapit na si Zhang Zuan. Sinabi naman ng lalaki kay Zhang Zuan na nabenta na raw ito kaya maghanap na lang daw ito ng iba. At tinawag din ni Zhao Feiwo si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na teka lang sandali. Nakilala naman ni Liu Chang si Zhang Zuan at sinabihan ito na ano na naman daw ba ang binabalak nitong gawin. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maaari daw ba nilang ibigay sa kanya ang soothing herb. Sumagot naman si Liu Chang na nakapag-decide na raw silang bilhin ito kaya umalis na lang daw si Zhang Zuan at maghanap ng iba. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi pa naman nila ito nababayaran hindi raw ba. Ang sino raw na makapagbayad ng mas mahal ay siyang mananalo. At kapag babayaran niya raw ito ng mas mahal hindi raw ba ibig sabihin nun na siya ang makakakuha nito. Nainis naman dito si Liu Chang at nagsabing minamap daw ba siya ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na mukhang naghahanap daw talaga ng gulo ang taong ito. Sinabi naman ng matanda kay Zhao Feiwo sa pamamagitan ng sound transmission na sinadya daw yon ni Zhang Zuan. Napaka-imposible daw na masabi nito ang eksaktong sinabi ni Liu Chang hindi raw ba. Sumagot naman ng okay si Zhao Feiwo at sinabing ginawa pa raw iyon ni Zhang Zuan na parang siya ay naghahanap ng gulo. At sinabi naman ni Siyang sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya sa kanyang young master, ito raw ay eye for an eye. Sinabi naman ni Liu Chang kay Zhang Zuan na kung ganoon magkano daw ba ang ibabayad nito dahil sila raw ay babayaran ito ng 500 spiritual stones. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa master ni Liu Chang na maaari daw ba itong gumawa ng desisyon at sumagot naman ito na sige. Si Liu Chang daw ay kanyang mag-aaral kaya may karapatan daw ito na magsalita kung ibebenta ba nila ito kay Zhang Zuan. Ganun pa man, ang soothing herb daw na ito ay napaka-useful para sa kanya kaya hindi raw nila ito ibebenta kahit magkano pa ang presyo. Nagulat naman si Zhang Zuan nang malaman niya na mag-aaral pala ng taong ito si Liu Chang. Si Liu Chang daw ay isang 2-star appraiser kaya siguradong ang tao raw na ito ay at least 3 to 4 star. Kaya raw pala binili nito ang soothing herb na nagkakahalaga ng 500 spiritual stones nang wala man lang hesitation. Magbayad ng mas mataas na presyo, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing wala daw siyang balak na gawin yon. Bibilhin niya lang daw ito ng 500 gold coins. Nainis naman dito ang master, napasok ng dugo si Liu Chang, at napasabi sa kanyang isip na mukhang binabalak na namang gawin ng taong ito ang ginawa nito kanina. Sinabi naman ni Zhao Feiwo sa matanda na maghanda raw ito. Natatakot daw siya na kapag hindi nila naprotektahan ang taong ito mamamatay ito rito sa bagbog. Sumang-ayon naman ang matanda.
Makikita namang naglabas na ng aura ang master at sinabi nito kay Zhang Zuan na gusto raw nitong bilhin ang soothing pill na ito sa halagang 500 gold coins lang. Sa tingin daw ba nito papayag ang first grade palace dito? Sumagot naman si Zhang Zuan na totoo raw yun ngunit hindi niya raw ito bibilhin sa first grade palace, bibilhin niya raw ito sa kanya. Naniniwala daw siya na ibebenta ito ng master sa kanya sa halagang 500 gold coins. Bibilhin sakin, sambit naman ng master at sinabing paano naman daw nakakasiguro si Zhang Zuan na gagawin niya yon. Bakit niya naman daw ito ibebenta kay Zhang Zuan ng 500 gold coins kung binili niya raw ito ng 500 spiritual stones? Sinabi naman ni Liu Chang kay Zhang Zuan na tapos na raw ba ito? Nikilala daw ba nito kung sino ang teacher niya? Tumigil na raw ito sa paglalako rito at pagsasalita ng mga nonsense. Sino siya? Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kailangan daw nitong magkaroon ng mapagmasid na mata upang maispatan ang crucial part ng isang treasure kaya kung hindi raw siya nagkakamali ito raw ay isang appraiser. Sinabi naman ni Liu Chang na kung alam naman na pala ito ni Zhang Zuan ngunit pinutol ito ng master at sinabing kung alam naman daw pala nito na siya ay isang appraiser, dapat alam na rin daw nito na hindi siya nagkukulang sa pera at hindi niya ibebenta ang mga bagay na nabili niya na. At sinabi niya sa lalaki na balutin niya na raw ang item na ito pati na rin yung iba at dalhin ito sa kanyang lugar. At sumang-ayon naman ang lalaki. Nagbuntong hininga naman si Zhang Zuan at sinabi sa master na ang akala niya raw ay ang mga kilalang mga appraisers na katulad nito ay at least gagamitin man lang ang kanyang mga mata upang bumili ng mga bagay-bagay. Ngunit hindi niya raw inaasahan na aalis na ito matapos nitong gumasta ng napakalaki para sa isang fake na item. Ang taste daw nito, hindi niya raw ito naiintindihan. Fake. Sambit naman ni Liu Chang at sinabing nikilala raw ba ni Zhang Zuan kung sino ang master niya, tumigil na raw ito sa pagsasalita ng nonsense. Nagtanong naman ang master kay Zhang Zuan na bakit sinasabi raw nito na fake ang bagay na ito. Sa tingin daw ba nito makakaalis siya sa lugar na ito nang walang maayos na explanation. Anong problema? Sagot naman ni Zhang Zuan at sinabing hindi raw ba nito kayang tanggapin na inexpose niya ito na hindi kayang mag-identify ng isang fake na item. Pinapaalalahanan niya lang daw ito out of kindness tapos iniisip daw nito na nawasak niya ang dignity nito at sinabi pa nito na hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Sinabi naman ni Liu Chang kay Zhang Zuan na nialam daw ba nito kung gaano karaming tao ang naghahanap sa teacher niya dito sa Honghai City para lang magpa-appraise. Sinabi naman ng master na ayos lang daw yon. Sinabi raw ni Zhang Zuan na bumili raw siya ng fake na item nang hindi niya man lang alam na ito ay peke. May evidence daw ba dito si Zhang Zuan? Evidence, sambit naman ni Zhang Zuan at ito ay napangiti. Sinabi pa ng master na kung mayroon dong evidence si Zhang Zuan na mali ang pag-appraise niya rito aaminin niya raw ito. Ngunit kapag si Zhang Zuan daw ay nagsasalita lang ng nonsense at naglalako lang, wala raw siyang pakingunit hindi niya raw alam kung palalagpasin ito ni Liu Chang ng ganoon lang kadali. Napasabi naman si Zhao Feiwo sa kanyang isip na sumasakit daw ang ulo niya sa mga taong ito. At kahit saan daw pumunta itong si Zhang Zuan hindi raw ito pumapalya na magsanhi ng gulo. Kung gusto niya raw talaga na kunin ang soothing herb na yon bakit hindi niya na lang daw ito bayaran? Ang pagkalaban daw nito sa isang big shot na narito ay ang pinakabobong bagay na nasaksihan niya sa buong buhay niya. Naglalako, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing nagkakamali daw sila. At hindi raw baka ka-purchase lang nila sa Jade Bamboo na ito. Sinabi naman ni Liu Chang na tama daw yon. Gumastos daw ang teacher niya ng 300 spiritual stones para dito. Nag-iisa lang daw ito sa buong Honghai City. Kaya ano raw ba ang problema? Sa tingin daw ba ni Zhang Zuan may mali rito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang Jade Bamboo daw na ito ay isang napaka-unique na herb. Maaari mo raw na magamit ang mga dahon nito bilang medicine at patuloy niya na ipinaliwanag ang tungkol sa Jade Bamboo at sinabi ngayon ang tanong niya,
Ano raw ba ang kailangan ng master sa jade bamboo na ito, para saan daw ba ito? Sumagot naman ang master na ire-refine niya raw ito at gagawing pills. Okay, totoo raw na maraming maaaring gawin sa herb na ito ngunit ang effect daw ng iba ay mas mahina kumpara sa pill. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon binabalak niya raw pala na i-refine ito at gawing exquisite jade pill. Kaya ang masasabi niya lang daw ay fake ang nabili nito. Sumagot naman si Liu Chang na imposible daw yon. At kung talaga raw na fake ito ibig sabihin hindi raw jade bamboo ang bagay na ito kung ganoon, ano raw ba ito? Sumagot naman si Zhang Zuan na ito raw talaga ay isang jade bamboo. Ganoon naman pala sambit ni Liu Chang at nagtaka naman ang master. At sabay na nag-apoy sa galit ang dalawa. Sinabi ni Liu Chang na kung ganoon bakit sinabi raw ni Zhang Zuan na fake ito. At sinabi naman ng master na naghahanap daw ba ito ng gulo. Napasabi naman si Zhao Feiwo na napaka-confident daw ni Zhang Zuan nung sinabi nito na fake ang bagay na yon kanina tapos ngayon sinasabi naman nito na ito ay legit. Kahit ang mga dual personalities daw ay may limit kaya wag daw itong ipilit ni Zhang Zuan. Naglabas naman ng aura ang matanda sa kanyang kamay at tinanong si Zhao Feiwo kung ano raw ba ang gagawin nila. Naghahanap ng gulo, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing tumigil daw sila sa pag-overthink. Ang ibig niya rong sabihin na kung gagamitin daw nila ito para mag-refine ng exquisite jade pill fake daw ang nabili nila. Hindi niya raw sinasabi na ang jade bamboo mismo ang fake. At napasabi sa kanyang isip na bakit daw ba palaging tumatalon sa conclusion ang mga taong ito. Nagtanong naman ang master kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na simple lang daw yon. Ito raw talaga ay isang tunay na jade bamboo. Ngunit kung gagamitin mo raw ang mga dahon nito upang mag-refine ng mga exquisite jade pills ginagarantiya niya raw na hindi lamang sa wala itong effects, maaari rin daw siyang mamatay dito. Mamatay, sambit naman ni Liu Chang at nagsabing anong joke daw ba yon? Ipinaliwanag ni Liu Chang na ang master niya ay isang transcendent at ang kakayahan nito na i-absorb ang effects ng exquisite pill mula sa jade bamboo na ito. Mayroon lamang daw itong benefits kaya paano raw ito makakapatay ng tao. Sinabi naman ng master kay Zhang Zuan na mapapatunayan niya raw ba ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na kung ibang bagay daw ang paggagamitan nila nito maliban sa gawin itong pill at i-consume wala na rong ibang paraan. Kumuha siya ng dahon ng jade bamboo, at napareact naman si Liu Chang dito ngunit sinabi ng master niya na hayaan lang ito. Sinabi naman ni Liu Chang na ang dahon daw na kinuha ni Zhang Zuan ay nagkakahalaga na ng 12-dosenang spiritual stones kaya kung hindi raw ito mapatunayan ni Zhang Zuan bayaran niya raw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw silang mag-alala dahil magbabayad daw siya kung magkaganon. Maya-maya pa ay sinunog ni Zhang Zuan ang dahon at ito ay naglabas ng medyo bluish na usok. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Ito raw ay isang poison sambit naman ng matanda at ni Zhao Feiwo. Napasabi naman ang master sa kanyang isip na ang poison daw na ito, kung talaga raw na ginamit nila ito upang mag-refine ng exquisite jade pill hindi lang daw sa hindi matatanggal ang inner demon sa katawan nila, halo pa raw ito sa true essence nila at makaka-infect sa kanilang mga organs na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. At tinanong ng master ang tindero kung ano raw ba ito. Lumuhad naman ito, tinawag na Master Sai ang master at sinabing maawa daw ito sa kanya. Siya raw ay isa lamang receptionist at wala daw siyang alam tungkol dito. Isa pa ang poison daw na tulad nito, kung ang tulad daw ni Master Sai hindi ito nakita lalo na raw siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala raw talaga itong alam tungkol dito. Ang poison daw na ganito ay nakatago sa mga dahon ng jade bamboo. Kaya napaka-imposible raw na ito ay maispatan. Kailangan mo raw na at least na sa 4-star pataas para mapansin ito. Sa makatwid, wala raw talagang nagsadyang maglagay ng ganitong poison rito.
Na siya namang ipinagtaka ni Liu Chang at sinabi naman ni Master Sai na hindi raw siya pamilyar sa mga poison ngunit kung wala raw talagang naglagay nito rito ano raw ba talaga ang nangyayari. Sinabi naman ng matanda na ang poison daw na ito ay talagang terrifying. Mahirap daw ito na ma-diagnose lalo na pag napunta na ito sa iyong mga ugat. At ang potency daw nito ay kayang pumatay ng isang third dan transcendent. At kung hindi raw talaga ito sinadyang ilagay rito ano raw ba ang nangyayari? Sinabi naman ni Zhao Feiwo na kung ganoon daw saan rin daw ba ito nagmula? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang jade bamboo raw na ito ay nagmula sa Hangshu Swamp. At sa tingin niya raw ay pamilyar naman siguro sila sa kung anong klase ng product kilala ang Hangshu Swamp. Ang lugar daw na ito ay kilala sa pagproduce ng leaves of life at stem of death, na ginagawa raw nila mula sa mga tuyong dahon ng tsaa at mga withered snake. At ang mga withered snake daw ay kumakain mula sa mga tuyong dahon ng tsaa at ang venom daw na tinataglay nito ay kayang pumatay ng isang third dan transcendent sa isang tuklaw lang. Venom ng isang withered snake, sambit naman ni Master Sai at sinabing teka lang. Totoo raw na ang venom ng isang withered snake ay napaka-lethal ngunit ito rin daw ay mayroong matapang na amoy. At nag-iiwan din daw ito ng isang unique na snake trail na kayang makita ng lahat sa unang tingin pa lang. Ngunit wala ka rong makikitang trail ng withered snake sa jade bamboo na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ang snake trail kundi ang jade bamboo daw na ito ay mismong ginawang pugad ng isang withered snake. Na nangangahulugang ang silky smooth pole daw ng jade bamboo na ito ay ginagapangan ng withered snake araw-araw. At ito ay patuloy na ipinaliwanag ni Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Master Sai dito at napasabi sa kanyang isip na ang makita raw ang poison na nakatago sa jade bamboo sa isang tingin, ito raw ay nangangailangan ng malalim na pagkaintindi sa mga plants attributes, habitat, at origin. At sa pares pa lang daw ng mga mata ng taong ito raw ay worthy ng kanyang respect. Kaya nagbigay galang siya kay Zhang Zuan at nagpasalamat sa knowledge daw na natutunan niya ngayon. At dahil sa ito raw ay mayroong special fondness sa soothing herb ibibigay niya raw ito ng libre sa kanya. Na siya namang ikinagulat ni Liu Chang at sinabi niya kay Master Sai na ngunit kakabili niya lang daw dito sa halagang 500 spiritual stone. At sumagot naman si Master Sai na tumahimik daw ito. Siya raw ang magdi-decide kung ibibigay niya ito kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay may napagtanto si Liu Chang. Teka lang, hindi raw ba kaya na, ito raw ay imposible. Ang mga appraisers daw ay kailangan lang na magkamali ng 3 beses sa buong buhay nila at kapag lumagpas na raw doon mare-revoke na raw ang qualifications nila. Ang teacher niya raw ay nakapag-appraise na ng maraming mga items sa buong buhay niya kaya normal lang daw na naabot na nito ang limit niya noon pa. Kaya kung ito raw ay magkamali pa ng 1 beses siguradong ito na raw ang katapusan niya. Hindi raw ba kaya na alam ng taong ito ang history ng teacher niya? Na nangangahulugang kung hindi nito pinigilan ang teacher niya sa pagkakataong ito, kinuha nito ang jade pill at pina-refine, at kapag nalaman daw ng mga iyon ang tungkol dito, kahit pa raw ito ay hindi ma-poison mare-revoke pa rin daw ang appraiser's qualification ng teacher niya. At sa edad nito ngayon, sino raw ba ang may alam kung ilan na ang naging kalaban ng mga appraisers ng teacher magmula noon? At kapag nawala daw ang status nito ay mayroon dong posibilidad na patayin ito ng mga kalaban niya. Na nangangahulugan din na literal na sinagip ng taong ito ang buhay ng teacher niya. Kaya kahit hindi lang daw 500 spiritual stones kahit higit pa raw dito nakahanda raw na magbayad ang teacher niya. Ngunit ang mga impormasyon daw na tulad ng appraiser's limit accessible lang daw sa mga appraisers kaya paano raw ito nalaman ng taong ito? At ang tao raw na ito ay siguradong sigurado na ibibigay sa kanya ng teacher niya ang soothing herb bilang pasasalamat. Teka lang, kung pagsusumahin niya raw ang lahat ng mga nangyari mula nung sila ay nasa first floor pa, hindi raw ba kaya na ang taong ito, though mukha pa itong napakabata,
hindi raw ba kaya na ito ay isang prodigy pagdating sa pag-a-appraise. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na iyon daw ay hindi maaari. Hindi niya raw matatanggap ang isang napakamahal na regalo ng libre. Kaya sinabi niya kay Siyang na bigyan daw nito ng 500 gold coins ang senior na ito, bibilhin daw nila ang sudang herb. Hindi raw nila mahahayaan na mawalan ng pera ang senior na ito. Napasok naman ng dugo si Liu Chang sa kanyang narinig at sumang-ayon naman si Siyang. Napamura naman si Liu Chang at napasabi sa kanyang isip na akala niya raw ay magiging mabait ang taong ito. Hindi mahahayaan na mawalan ng pera ang senior, paano niya raw ba nasasabi ang mga bagay na ito nang hindi nakakaramdam ng pagkahiya? Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na talaga raw na siya ay grateful at tungkol naman sa pera, hindi na raw nito kailangang magbigay pa. Tinawag naman itong senior ni Zhang Zuan at sinabing hindi na raw nito kailangang maging masyadong humble. Ang 500 gold coins na ito, magbabayad daw siya. Kaya sumang-ayon na lang si Master Sai. Napasabi naman si Liu Chang sa kanyang isip na sa halaga raw ng pera na yon, madali lang daw itong makuha kapag ikaw ay nag-scavenge sa battlefield, kaya syempre mababayaran daw yon ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na masasabi niya raw na ang young sir na ito ay napaka-pamilyar pagdating sa appraising, kaya nagtataka daw siya kung sino raw ba ang mentor nito. Ito raw ba ay isa ring appraiser? Sinabi naman ni Siyang na ang young sir daw na ito ay si Master Teacher Zhang Zuan at ang mentor daw nito ay si Master Teacher Yang Zuan. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Kaya raw pala sambit ni Liu Chang at sinabi naman ni Master Sai sa kanyang isip na ang appraising ability daw ng mga taong ito raw ay higit pa sa kanyang teacher. At sinabi ni Master Sai kay Zhang Zuan na ito raw pala ay isang master teacher, na ipaliwanag daw nun kung bakit napakamapagmasid ng mga mata nito. Siya raw ay si Sai Xiaoyu, matanda lang daw siya ng kaunti kay Zhang Zuan, kaya maaari daw siya nitong tawaging Sai. Hindi na raw ito kailangang sumunod pa sa mga formalities. Sai Xiaoyu, sambit naman ni Zhao Feiwo at sinabing hindi raw ba kaya na ito ay ang Hallmaster ng Appraisers Hall na si Hallmaster Sai, at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na ang isang high-end mighty 4-star pinnacle appraiser ay naturuan ng leksyon ni Master Teacher Zhang Zuan at binigay pa raw nito sa kanya ng libre ang sudang herb. Maya-maya pa ay nilapitan ni Zhang Zuan si Master Sai at sinabing so ito raw pala ay isang Hallmaster. Narinig niya raw na kailan lang ay nakakuha ang Honghai City ng Solas Puppet. Nagtataka raw siya kung totoo raw ba ang balitang ito. At gusto niya rin dong malaman kung nasaan ito ngayon. Sa likod naman ay nagbayad si Siyang kay Liu Chang at sinabihan ito na tingnan daw nito kung sakto lang ang binigay niya. Sinabi naman ni Master Sai na so ito raw pala ang pinunta ni Brother Zhang Zuan dito. Talaga raw na nasa kanila ang item na ito at ito raw ay nasa Appraisers Hub ngayon. Ito raw ay ilalagay sa auction mamayang gabi. Napamura naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang gagawin niya. Sa ngayon daw ay wala siyang kahit na isang spiritual stone. At ang sumali raw sa auction ng walang kahit na isang spiritual stone sa tingin niya raw ay hindi siya makakapasok at siguradong sa entrance pa lang daw ay sisipain na siya palabas. Sinabi naman ni Master Sai na kung talaga raw na interesado si Brother Zhang Zuan dito bibigyan niya raw ito ng reserve na spot. Maaari daw ba talagang gawin iyon ni Brother Sai, sambit naman ni Zhang Zuan at siya ay nagpasalamat. Ngunit magkano raw ba ang estimated na halaga ng Solas Puppet? At kung bibilhin niya raw ito, ilang spiritual stones daw ba ang kailangan niyang ihanda? Sinabi naman ni Master Sai na ang Solas Puppet daw ay isang item na naiwan ng mga Soul Oracle, kaya hindi niya raw masasabi kung magkano ang eksaktong presyo nito, ngunit ang esinet daw na starting price ng Appraisers Hub para sa auction ay 1,500 spiritual stones, ngunit siguradong tataas pa raw ang presyo nito at ito ay maaari pang madoble. Kaya natatakot daw siya na kinakailangan ni Zhang Zuan ng at least 3,000 spiritual stones upang makuha ito.
Kaya ano raw ba, gusto din daw bang magbid ni Brother Zhang Zuan? Sumagot naman si Zhang Zuan na talaga raw na interesado siya, sadyang wala lang daw siyang ganoon kalaking halaga ngayon. Sinabi naman ni Master Sai na wag daw itong mag-alala, ayos lang daw yon. Mayroon daw siyang mga savings kaya maaari niya rong ipahiram muna kay Zhang Zuan, iyon pandagdag. Magkano daw ba ang kailangan nito? Nagulat naman si Zhang Zuan sa kanyang narinig. Nakahanda raw si Master Sai na gawin yon, iyon daw ay great. At sinabi niya na kailangan niya raw ng 3,000 spiritual stones, maaari daw ba siyang pahiramin nito? At makikitang napatahimik ang lahat sa narinig nila. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na maaari na raw na makuha ni Zhang Zuan ang Soulless Puppet sa halagang 3,000 spiritual stones, tapos 3,000 din daw ang hihiramin nito. Wala raw ba talaga itong kahit na isa man lang na spiritual stone? Kaya raw pala gold coins lang ang ginamit ng taong ito para pambayad at hindi ito natatakot na mabugbog. Ang akala niya raw na isa lang itong prodigy na may gustong patunayan at magpasikat, ngunit iba raw pala ang sitwasyon. Napasabi naman si Zhao Feiwo na tapos ang lakas pa raw ng loob ng taong ito na bilhin ang Soulless Puppet, wala raw pala itong kahit na isang spiritual stone. At sinabi naman ng matanda na sa tingin niya raw ginugol ng batang ito ang lahat ng oras niya sa pag-aaral ng poison, kung kaya ngayon wala itong kahit na kaunting alam kung paano mag-socialize. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Sai kay Zhang Zuan na tungkol daw doon, naiwan daw ba nito ang kanyang wallet sa bahay niya, wala daw ba talaga itong kahit na isang spiritual stone na dala? Sumagot naman si Zhang Zuan na wala. Mayroon daw siyang ilang dosenang dala nung papunta siya rito, ngunit nagamit niya raw ito sa daan. Mayroon daw siyang dalang maraming mga gold coins, ngunit hindi niya raw alam na wala raw pala itong silbi rito. Kung kaya naman napaka-broke niya raw ngayon. Napasabi naman si Sai na hindi na raw kailangang sabihin pa ni Zhang Zuan ang lahat ng ito. Nag-offer daw siya na magpahiram at ang atmosphere daw nun ay upang makipagkaibigan. Ngunit gusto rong manghiram ni Zhang Zuan ng 3,000 spiritual stones ng ganon-ganon lang. Ni hindi niya nang araw alam kung seryoso ito o nagbibiro lang. At kahit siya pa raw ay ang Hall Master ng Appraiser's Hall, wala daw siyang ganoon karaming mga spiritual stones. At kakagastos niya lang daw ng 2,000 spiritual stones ngayon lang, at ibinigay niya pa kay Zhang Zuan ang soothing herb. Kaya hindi na raw siya kailangang scam pa ni Zhang Zuan ng ganito katindi. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang wala rin daw palang ganoong halaga si Master Sai, kung ganoon kalimutan niya na lang daw yon. Ngunit by the way, mayroon daw bang mga events ang Appraiser's Hub kung saan maaari siyang magkapera ng mabilis? Kumita ng mabilis, sambit naman ni Master Sai, at sinabing gusto raw bang kumita ni Zhang Zuan ngayon upang magamit niya sa auction na gaganapin 2 oras mula ngayon at bilhin ang Soulless Puppet. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw yon. Kailangan niya rong makakuha ng 3,000 spiritual stones bago magsimula ang auction. Sumagot naman si Master Sai na imposible daw yon na magawa ni Zhang Zuan. Ang 3,000 spiritual stones daw ay isang napakalaking halaga. Mayroon namang sinabi si Liu Chang kay Master Sai. Doon ay siguradong kikita daw ng malaki si Zhang Zuan ng instant. Doon, sambit naman ni Master Sai at sinabing ang ibig sabihin daw ba ni Liu Chang ay iyon daw ay imposible na ma-accomplish. Mula pa raw nung maitayo ang Appraiser's Hall wala pa raw kahit na isa na naka-accomplish doon. Sinabi naman ni Liu Chang na upang kumita ng 3,000 spiritual stones sa loob lang ng 2 oras yun lang daw ang tanging paraan. Bukod doon wala na raw siyang maisip pa na iba. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ito. Mayroon daw ba talagang paraan? Sumagot naman si Master Sai na oo. Iyon daw ay ang kanilang Appraiser's Hall 5-star appraiser test. Ito raw ay tinatawag na harmonious stream of flowing goblets. Hanggat maipasa mo lang daw ito, makukuha mo raw ang reward na nakolekta ng Appraiser's Hub sa loob ng mahabang panahon.
Sa tingin niya raw ito ay halos nasa 5,000 spiritual stones na sa ngayon. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan at na-trigger ang kanyang pagka-greedy. Mukhang ito na raw ang pagkakataon upang gamitin niya ang buong kakayahan ng Library of the Heavenly Path at ng Eye of Insight. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Master Sai at sinabing pumunta na raw sila doon. Sinabi naman ni Master Sai na pupunta raw ba talaga sila doon at sinabi naman ni Zhang Zuan na syempre upang makuha niya ang 5,000 spiritual stones. Sumagot naman si Master Sai ng ngunit at sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na raw silang mag-aksaya pa ng oras dalhin na raw siya nito doon ngayon din. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar. Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na wag daw itong magmadali. Saka na raw ito magdesisyon matapos nitong marinig ang sasabihin niya. Sumagot naman si Zhang Zuan na sige magsalita daw ito. At sinabi ni Master Sai na upang makasali raw sa challenge na ito naturally mayroon daw itong mga stakes upang makuha mo ang reward. Kailangan mo rong maglagay ng 100 spiritual stones sa bawat attempt. Ngunit syempre matutulungan niya raw si Zhang Zuan para sa deposit. 100 spiritual stones, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na iyon daw ay nagmi-make sense dahil kung wala dong ganun siguradong lahat daw ng mga appraisers ay susubok doon. At kapag nangyari daw yon siguradong wala na rong gagawin ang mga appraisers nila kundi ang tumambay doon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon pahiramin na raw siya ni Master Sai. Ibabalik niya raw ito ng may interest kapag na-clear niya na ito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig at sinabi naman ni Master Sai na wala dong problema sa kanya yun ngunit ang time limit daw para sa pag-appraise ng mga items sa challenge na ito ay napaka-harsh. Ito raw ay ang Harmonious Stream of Flowing Goblets at gaya daw ng isina-suggest ng pangalan nito. Ang mga items daw ay bababa sa pamamagitan ng curved streams at i-appraise niya raw ang mga items mula ron. Mayroon lang dong 10 breath cycles ang bawat item at kailangan mo raw na sabihin ang pangalan at origin ng mga items. Nagulat naman si Zhao Feiwo sa kanyang narinig at napasabing malaman ang origin sa loob lang ng 10 breath cycle, paano raw ito magiging posible? Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na gaya daw ng sinabi niya, bilasan na raw nito dahil nagmamadali daw siya. Napasabi naman si Liu Chang sa kanyang isip na ang shameless brat daw na ito raw ay arrogant na umaasta sa kabila ng pagiging nice ng teacher niya. Kaya bakit hindi na lang daw ito umalis at magnakaw sa ugali niyang ito? At sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na good luck daw. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa Harmonious Stream of Flowing Goblets na buksan daw nito ang pinto at sinabi naman ni Siyang kay Zhang Zuan na good luck daw. Pagpasok ni Zhang Zuan ay napasabi si Liu Chang na hindi raw ba't napaka-arrogant naman ng taong yon. Napaka-imposible daw na ang vision nito ay kasing level ng mga 5-star appraiser kahit gaano pa ito ka-talented pagdating sa appraisal. Narinig naman ito ni Siyang at nagsabing ano raw ba yon? Sa tingin daw ba talaga nito hindi makakapasa ang iyong master niya? Kung ganoon bakit hindi na lang daw sila magkaroon ng pustahan? Pusta, sambit naman ni Liu Chang at sinabi naman ni Siyang na oo tama daw yon. Pupusta raw siya na siguradong makakapasa ang iyong master niya sa challenge na ito at si Liu Chang naman ay hindi. At ang pusta daw nila, magsisimula lang daw sila sa maliit. Ito raw ay 3,000 spiritual stones, ano raw ba sa tingin ni Liu Chang? Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa likod sa narinig nila. 3,000 spiritual stones, sambit naman ni Liu Chang at napasabi sa kanyang isip na halos ganoong halaga lang daw ang spiritual stones na mayroon siya. At tinanong niya si Siyang kung ni mayroon daw ba itong ganito kalaking halaga. Syempre wala, sagot naman ni Siyang at sinabing bakit naman daw sa tingin nito nahihiram pa sa kanila ang iyong master niya o challenge pa ang anumang stream na ito. Hindi naman makapaniwala ang apat sa kanilang naririnig ngayon.
At napasabi si Zhao Feiwo sa kanyang isip na paano daw ito nasasabi ng casual lang ng taong ito. Gaano raw ba ito ka-arrogant? Tapos nakipagpastahan pa ito sa isang appraiser nang wala man ng kahit na kaunting pera. Mukhang totoo raw pala na kung ano ang demeanor ng master magre-reflect din daw ito sa behavior ng kanyang servant. Sinabi naman ni Liu Chang kay Siyang na paano raw ito pupusta kung wala naman itong pera. Sumagot naman si Siyang na totoo raw na wala siyang pera ngunit mayroon naman daw si Master Sai. Maaari daw siyang manghiram dito ng 3,000 spiritual stones. Nagulat naman si Master Sai sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na oo, sinabi niya raw na magpapahiram siya ng pera kay Master Teacher Zhang Zuan ngunit ito raw ay isa lamang act of formality upang makipagkaibigan. Ang isang pares ng master at servant daw na ito ay talagang kakaiba. Ang isa raw ay nanghiram ng 3,000 spiritual stones at ang isa naman ay manghihiram din daw ng 3,000 spiritual stones para lang ipangpusta. Nagpapaka-courteous lang daw siya rito tapos seneryoso daw ng mga taong ito ang sinabi niya. Bakit daw ba kailangan pa nilang gawin ang bagay na ito sa kanya? Sinabi naman ni Siyang na kahit pa raw hindi grateful si Master Sai sa ginawang pagligtas ng kanyang young master dito ayos lang daw yon. Siguradong pahihiramin naman daw siya ni Lady Zhao Feiwo. Ito raw ay 3,000 spiritual stones lang, siguradong balewala daw ito sa kanya. Napasabi naman si Zhao Feiwo sa kanyang isip na siya raw ay isa lamang bystander kaya bakit kailangang idamay pa raw siya ng taong ito. Nag-aalala lang daw siya na baka ma-scam sila rito at ninag-offer pa nga raw siya na maging tour guide nila ng libre. Kaya bakit daw ba kailangang ma-involve pa siya rito? Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na ano raw ba ang sinasabi nitong hindi siya grateful sa pagkakaligtas ni Zhang Zuan sa kanya. Hindi raw ba't ibinigay niya na ang soothing herb dito? At nisinayang niya pa nga raw ang 100 spiritual stones para lang makasali si Zhang Zuan sa harmonious stream of flowing goblets. Hindi pa raw ba iyon gratitude sa tingin ng taong ito? Sinabi naman ni Siyang na diba, ni hindi sila umimik. Ang ibig sabihin daw nun balewala lang daw ang 3,000 spiritual stones sa kanila. Kaya wag dong mag-alala si Liu Chang dahil ibibigay niya raw ito kapag natalo siya. Ang problema lang daw ay si Liu Chang. Natatakot daw ba ito at niayaw niyang magtangkang pumusta? Paano raw nangyaring ang isang appraiser na katulad niya ay hindi man lang ma-afford ang ganoon kaliit na halaga? Tinuya niya si Liu Chang at sinabing ayos lang daw kung ayaw nito. Ang young master niya raw ay napaka-talented. Ito raw ay isa lamang napakaliit na stream, balewala lang daw ito sa kanya. At napandi na nga si Liu Chang dito at sinabing sige. Kapag nakakuha daw si Zhang Zuan ng kahit na isa lang talo na raw siya. Hindi raw siya naniniwala na maipapasa ng young master ni Siyang ang isang challenge na kahit raw ang mga 5-star appraisers ay nahihirapang gawin. Sumagot naman si Siyang na gaya daw ng inaasahan niya mula sa isang gentleman, ito raw ay napaka-courageous. Maya-maya pa ay tinanong ni Siyang ang tatlo kung sasali din daw ba sila. Maaari pa raw silang sumali kung gusto nila dahil kung hindi mamimiss daw nila ang opportunity na ito. Napasabi naman ang tatlo sa kanilang isip na pera daw nila ang ginagamit nitong pangpusta kaya kahit matalo pa raw ito pera pa rin daw nila iyon. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ang challenge sa loob. At ilang sandali pa ay nagtaka si Liu Chang kung bakit napakaaga daw tumunog ng bell. Hindi raw ba't parang napakaswerte ng taong yun. Swerte, sambit naman ni Siyang at sinabing kung talaga raw na sa tingin nito ay siniwerte lang ang kanyang young master bibigyan niya raw ito ng chance upang i-redeem ang sarili niya. Magdagdag daw sila ng 3,000 pusta kung babagsak ba ang young master niya sa iba pa. Ano raw ba ang masasabi ni Liu Chang dito? Mangiyak-ngiyak namang sumagot si Liu Chang na sige, payag daw siya. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na si Zhang Zuan at nagtanong kung yun na raw ba yun.
Kinongratulate naman ni Master Sai si Zhang Zuan at sinabing hindi niya raw ini-expect na ganito ito ka, ngunit hindi niya natuloy ang sinabi niya at nagulat siya sa mga bitbit ni Zhang Zuan. Hindi raw ba ito ay ang mga items na kailangang i-appraise doon sa loob, hindi niya raw ito maaaring kunin. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi niya raw ito kinuha. Sadyang pagkatapos niya lang daw na ma-appraise ang mga ito lumipad daw ang mga ito papunta sa kanya at hindi niya raw ito maitaboy. Lumipad papunta sa'yo, sambit naman ni Master Yang sa labis na pagkagulat at napasabing ito raw ay ang spiritual turbulence. Spiritual turbulence, pagtataka naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Sai na ang mga weapons daw ay mayroong mga spiritual attributes kapag naabot nito ang spirit grade. Ito raw ay kapareho ng concept sa soul cultivation sa larangan ng calligraphy. Kahit ang mga ito raw ay walang intelligence na kagaya ng isang tao ang mga ito raw ay mag-a-approve at i-devote ang kanilang mga sarili sa isang cultivator. Ito rin daw ay katulad sa blood recognition sa larangan ng beast taming kung ang mga ito ay magiging mga pag-aari mo at ang mga ito ay magiging deboto. Sinabi naman ng matanda na ang mga spiritual attributes daw ng mga weapons ay magbibigay sa kanila ng kakayahan na malaman ang sarili nilang mga weaknesses. Ngunit it's a shame daw na hindi kayang makipag-communicate ng mga ito sa mga tao. Kung kaya nagiging imposible daw na sila ay ma-repair. Ngunit mayroon dong mga certain na mga cultivators na kayang makita ang ugat ng problema. At kung maging ganito raw makukuha mo raw ang spiritual approval. Ngunit ito raw ay isang ability na tanging mga high-level blacksmiths lang ang mayroon. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na oo ngunit nangyayari din daw ba talaga ang bagay na ito sa mga appraisers. At sinabi nga ni Master Sai kay Zhang Zuan na ang ibig sabihin daw ng spiritual turbulence devoted na sa kanya ang mga items na ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na siguro ganoon nga. Napamura naman si Master Sai at napasabi sa kanyang isip na mukhang mababankrupt na raw siya. Bakit daw ba nangyayari ito? Dapat kinain niya na lang daw ang jade bamboo at namatay na lang nang hindi niya na maranasan ang bangungot na ito. Ang legacy daw na mayroon ang Appraisers Hall sa loob ng ilang daang taon, ang lahat daw ng ito ay wala na sa kanyang mga kamay. Ngunit teka lang, mayroon lang daw 10 item sa loob kaya bakit 11 beses daw nagring ang bell? At napasigaw siya na ang harmonious stream of flowing goblets, maaari dong mawala sa kanya ang pera at reputasyon ngunit hindi raw maaari na mawala rin pati ang harmonious stream of flowing goblets. Kaya lumuhad siya sa harap ni Zhang Zuan at sinabing ang bagay daw na ito ay ang kanilang pride at glory. Kaya nagmamakaawa siya, maaari daw bang iwan ito ni Zhang Zuan dito? Iwan ito, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing ngunit iniisip na raw nito na siya ang master nito. Sinabi naman ni Master Sai na ano raw ba kaya kung ganito na lang, hanggat pumayag lang daw si Master Teacher Zhang Zuan na iwan ang harmonious stream of flowing goblets dito babayaran daw siya ng buong Appraisers Hall. Napaisip naman saglit si Zhang Zuan at sinabing ayos lang daw na bayaran nila siya ng mga spiritual stones. Ngunit bago yon hayaan daw muna siya nitong calculate ito. Mayroon dong 10 items sa harmonious stream of flowing goblets. Hindi niya na raw sila pahihirapan pa. Kung ang bawat isa daw ay nagkakahalaga ng 5,000 spiritual stones, 50,000 spiritual stones daw lahat-lahat para sa 10. At kung isasama niya raw ang buong system ito raw ay madadagdagan ng 10,000. Na ang ibig sabihin ay kapag binayaran daw nila siya ng 60,000 spiritual stones mapapasa kanila na raw ang mga items na ito. Hindi naman makapaniwala si Master Sai sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na sila raw ay ang Appraisers Hall hindi bangko. Isa pa kahit sila pa raw ay isang bangko imposible pa rin daw na magkaroon sila ng ganito karaming spiritual stones. Hindi raw ba nila kaya yon? Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kung hindi raw nila kayang maibigay ang ganitong halaga ayos lang daw na ibigay niya ito sa kanila ng walang spiritual stones.
Una, tulungan lang daw nila siyang makahanap ng mga skills na nasa Transcendent Realm. Mas marami daw mas mabuti. Pangalawa, gusto niya rin daw ang Soulless Puppet at lahat ng mga libro na may kinalaman sa Soul Oracle. Mas marami mas maganda rin daw. Nagkatinginan naman dito ang dalawa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba ang problema, hindi rin daw ba nila kaya yon. Sinabi naman ni Master Sai na maaari niya rong mahanap ang ibang, ngunit ang Soulless Puppet daw ang bagay daw na yon ay hindi pag-aari ng Appraiser's Hall. Binigay lang daw ito sa kanila para sa auction. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw silang mag-alala dahil hindi raw ba't sinabi nila na kapag nakapasa siya sa Harmonious Stream of Flowing Goblets magkakaroon siya ng reward na 5,000 spiritual stones, kaya siya na lang daw ang bibili nun hanggat makuha lang daw nila ang mga items na sinabi niya kanina ng at least 1,000 daw na piraso bawat isa. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na tungkol daw sa mga libro na related sa Soul Oracle hindi raw sila makakahanap ng ganoon karami sa mga city sa Myriad Kingdom at ang tanging pinakamarami lang daw na makukuha nila ay hanggang sa 1 dosina lang. At tungkol naman sa mga records patungkol sa mga prolonged longevity transcendent maaari daw silang makakuha ng higit sa 1,000 dahil common naman daw ang bagay na ito dito. At tungkol sa Origin Realm naman mga 500 lang daw ang pinakamarami na makukuha nila. At tungkol naman sa mga libro na nasa Yin Yang Realm maaari lang daw silang makakuha ng 100. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos na raw yon. Magpadala na raw sila ng tao para hanapin ang mga ito ngayon din. Nagpasalamat naman ang dalawa at sinabi naman ni Zhang Zuan na wala rong problema at wag daw nilang kalimutan ang 5,000 spiritual stones na reward. Maya-maya pa ay sinabi ni Siyang kay Zhang Zuan na ang appraiser Liu Chang daw na yon ay natalo sa kanya ng 6,000 spiritual stones sa kanilang pustahan. 6,000 spiritual stones na pusta, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing good work. Ngunit bakit napakababa naman daw ng pusta, dapat pumusta raw ito ng at least nasa 10,000. Hindi naman makapaniwala si Liu Chang sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay sinabi niya na tinatanggap niya raw ang pagkatalo. Magbabayad daw siya ngunit mayroon lang dong 3,000 spiritual stones na nasa kanya ngayon. At yung iba, maaari niya na lang daw ba itong bayaran ng mga treasure items. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw basta ito ay mayroong kaparehong presyo at ayos lang din daw kahit ang buong 6,000. Nilabas naman ni Liu Chang ang kanyang storage ring at sinabi kay Zhang Zuan na maaari daw siyang pumili dito. Sinilip naman ito ni Zhang Zuan, na dismaya sa kanyang nakita, at nagsabing ito lang daw ba ang nakolekta ni Liu Chang sa buong buhay niya. Sinabi naman ni Master Sai sa kay Liu Chang na kunin niya raw ang bagay na yon dahil kapag nagustuhan daw yon ni Zhang Zuan baka masave niya pa raw ang kanyang 6,000 spiritual stones. Ang bagay na yon, sambit naman ni Liu Chang at sinabi niya kay Zhang Zuan na maghintay daw muna ito saglit. Mayroon daw siyang isang bagay na hindi niya ma-recognize mula pa nung makuha niya ito. Aalis daw muna siya saglit upang kunin ito at kung ito raw ay hindi magustuhan ni Zhang Zuan wala na raw siyang magagawa. Ilang sandali pa ay nakabalik na si Liu Chang at dala niya na ang item. Napasabi naman si Siyang na ito raw ba ay isang treasure, ito raw ba ang gagawing kapalit ni Liu Chang sa 6,000, ito raw ay napaka-disrespectful. Sumagot naman si Master Sai na hindi naman daw ganon. Nahukay daw nila ang bagay na ito mula sa isang ancient ruins 10 taon na ang nakakaraan. Mukha lang daw itong walang halaga ngunit ito raw ay impenetrable. At hindi raw nila ito matunaw kahit na ano pa man daw na apoy ang gamitin nila. Nag-research na raw sila tungkol dito sa loob ng ilang taon ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nila malaman kung ano ito. Sinabi naman ni Siyang na kung hindi raw nila alam kung ano ito ito raw ay hindi isang treasure.
Sumagot naman si Master Sai na hindi mo raw masasabi yon dahil maaaring ito raw ay isang unknown material at kung ito raw ay ere-refine upang gawing sandata siguradong ang grade daw nito ay hindi ganoon kababa. E-refine, sambit naman ni Siyang at nagsabing sino naman daw ang may alam kung paano nila magagawa yon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige titingnan niya raw ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw talaga ay hindi maskan ng Eye of Insight. Naglibot na raw sila sa buong Appraiser's Hub at yun dong hindi ma-scan ng kanyang Eye of Insight ay talaga rong mga treasure. Kaya ginamit na ni Zhang Zuan ang Library of the Heavenly Path. Ilang sandali pa ay natuklasan ni Zhang Zuan na ito raw pala ay isang Celestial Designers Mechanical Container. Ito raw ay nilikha ng Celestial Designers Institute at ito raw ay mayroong complex na mechanical systems. Ito raw ay hindi na-o-open ng walang specific na method. Ito raw ay isang treasure na kayang mag-store ng kaunting amount ng mga secrets. Mayroon daw itong 17 na flaws at dahil sa hindi raw ganoon karami ang flaws nito ay talagang ito raw ay isang treasure. Napasabi naman ang dalawa sa kanilang isip na ang bagay daw na ito ay matagal na nilang nire-research. Nasubukan na raw nila ang lahat ng mga posibleng methods na maaari mong maisip ngunit sa huli wala pa rin daw silang nakuhang resulta. Ngunit ang appraiser daw ngayon na nasa harap nila ay madali lang na nalampasan ang harmonious stream of flowing goblets kaya baka ma-identify niya raw kung ano ito at tinanong ni Master Sai si Zhang Zuan kung may masasabi raw ba siya kung ano ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw siya sigurado kung ano talaga ito ngunit maaari niya raw itong alamin minsan. Kaya ano raw ba kaya kung ganito? Though hindi niya raw ma-identify kung ano ito ngunit masasabi niya raw na ito ay hindi ganoon kasimple. Kaya maaari niya raw itong kunin kapalit ng 6,000 spiritual stones ano raw ba ang masasabi nila? Sumagot naman ng sure si Liu Chang at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na ang isang bagay daw na hindi nila matukoy kung ano ay nagkakahalaga ng 6,000 spiritual stones. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master Sai kay Zhang Zuan na malapit na raw mag-umpisa ang auction. Kaya lumakad na sila, at makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa lugar kung saan gaganapin ang auction at makikitang umakyat na sila upang pumunta sa room na naka-reserve sa kanila.